people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Happy Wednesday po sa inyong lahat. So ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng New Year. Ngayon ay papasok na tayo sa mahal na araw. So yon, kaya naman sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw, pinapaalalahanan ko po kayo na this coming Sunday po ay palas pa. So yon, sana makadalaw kayo sa simbahan at makapagpalaspas kayo. Saka pagpapasalamat na rin natin to sa Panginoon sa sakripisyong ginawa niya para sa atin, di ba? So sana wag natin kakalimutan yung pagnilay-nilay na tinatawag. So ito yon, this coming Sunday hanggang sa next Sunday. Sa next Sunday naman, syempre Pasko ng Pagkabuhay. And then Friday, Thursday and Friday ay holy, ano ba to? Tinatawag nila is mahal na araw, yung importanteng araw ng para sa Panginoon. So yon. So I wish na sana makadalaw kayo sa simbahan. At kung hindi man, ay pwede naman kayo magdasal sa loob ng bahay ninyo. So, yon. And then, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi na walang sawang sumusuporta at nagmamahal. Siyempre dito sa channel ko. And then, of course, sa aking best friend na si Rona LB at saka si Christine Ann Perez na talaga naman laging maganda. So, maraming salamat talaga sa inyong lahat. At saka, syempre sa pagtangkilik ninyo dito sa Mama Sam Vlog na walang sawang suporta na binibigay ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa Arab country na talagang umaariba na rin sa mundo ng pageantry? Maganda yan. Para sa akin ay talaga naman ngayong taon na mula 2022, 2023 ay talaga naman namamayagpag na ang mga taga-Arab candidate sa sa mundo ng pageantry, di ba? So nandoon nga, ayun nga sa Miss World, naka-first runner-up sila, nag-titled naman sila sa Mr. Grand, and then sa Miss Earth, naka-eksena din sila. So, ito yung mga kandidata na talagang masasabi ko na hindi lang pang Asia ang beauty pageant at hindi lang din pang Latinas, kundi pang buong mundo talaga. Sa ngayon, mapapansin na dito sa mundo ng pageantry ang mga taga-Europe na sunod-sunod na rin na nakakakuha ng corona. And then, syempre, ito nga mga taga-Arab, hindi man sila nagta-title pero umaariba na rin sila. And congratulations, lalo na sa mga kandidata from Arab country, di ba? So yun, nakakatuwa lang. And then, of course, sana masundan pa sila ng mga bagong beauty queen or mister na sasali sa mga pageant sa susunod na panahon. And then, sana makapag-uwi din sila ng corona. Why not, di ba? So yun, so nakakatuwa. So, congratulations sa kanila. Yun yung masasabi ko. And then, pambato ng Thailand sa beauty pageant, umariba sa taon 2023. Mama Sam, tingin mo, next year, mas bongga kaya? Ang Miss Universe Thailand, talaga namang masasabi ko yung mga beauty queens nila ay nako, bongga. Siyempre, andiyan dyan si Antonia Forsyth na naka-first runner-up. Andiyan din yung Intercontinental na nag-ano din, di ba? Ano bang nakuha niya? Title holder, Miss Intercontinental. And then sa Miss Planet, o di ba, Thailand din. So, plus nandirito din yung pambato ng ano ba to? The Miss Global. So, yon. So, naka-runners up din yung pambato nila doon. So, kung iisipin mo talaga yung mga kandidata from the Miss Universe Thailand, umariba sila sa mundo ng pageantry. So, ito, isa na to sa mga sign na talagang nagiging powerful ang mga kandidata ng Thailand. Kasi kung iisipin mo din, hindi lang dito, yung mga galing din sa Miss Grand, di ba, nakakuha din na Miss Aura International, di ba? Kung iisipin mo talagang yung mga kandidatang to, umeksena ng bonggang-bongga. Pero guys, syempre,
nagawa na yan ng Pilipinas bago pa magawa ng Thailand. But ang happy lang dito, at least patuloy na namamayagpag ang Asian Beauty Queen sa lahat ng klase ng pageant. At kaya pa rin talagang makipagsabayan ng mga Asian beauty, ito man ay mapa-Thailand, mapa-Vietnam at Philippines, sa mga Latinas at sa mga iba pang lahi sa buong mundo. So, yun yung maganda doon, yun yung bongga doon, di ba? Kung iisipin mo, Diyos ko, congratulations sa atin lahat yan. Tagumpay nila, tagumpay ng Asia yan. Kaya, laban lang at support sana tayo sa kanila. Diba? So, yon. And then, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Pasig na si Miss Helena? Tingin mo, aari ba kaya siya ng bonggang-bongga sa Miss Universe Thailand, sa Miss Universe Philippines? To be honest, ako masasabi ko sa kanya, isa siya sa mga kinikilalang front runner dito sa competition ng Miss Universe Thailand. And then nakikita ko maganda yung ipinapakita niyang eksena at kumakabog ng bonggang-bongga. Di ba? Kung iisipin mo, Diyos ko, ang galing-galing kaya niya. But syempre, kailangan niya pa rin patunayan yung sarili niya pagdating sa dulo ng competition kung hanggang saan ba ang mararating neto. Siyempre, hindi lang naman to kailangan maganda ka lang o kailangan may mga pasabog ka. Kailangan din talaga magpakitang gilas ka, lalo na pagdating sa coronation night. I hope na makalusot si Miss Pasig sa semifinals, and then I hope na makarating siya sa dulo ng competition. Pero yung sasabihin mo, mananalo ba si Miss Pasig dito? Ayun yung hindi ko pa nasisiguro. Parang feeling ko may chance pero hindi ganun kalaki. So yon. So but good luck, and then let's see. Malaman natin kung paano siya makikipagsabayan sa mga matitinding kandidata dito sa Miss Universe Philippines. So, di ba? So ngayon pa lang, congratulations na. And then of course, Miss International, pasabog sa mga eksena. Mama Sam, anong masasabi mo kay Andrea Robio ng Venezuela? So, syempre, pinapatunayan niyang Miss International siya. Yun lang. So, nung nakaraan lang may pasabog siya. Ngayon may pasabog na naman ng lola mo. May pa-flower. Nakakatuwa kung iisipin mo kasi talaga namang masasabi ko na wow, ang ganda niya. So, isa siya sa mga talagang masasabi natin na iba talaga ang kalidad ng mga taga-Venezuela no, kapag umeksena na sila. So, lumalabas talaga yung ganda. So, congratulations sa Miss International dahil napakaganda at napakabenta nung nakuha nila. Imaginein mo, galing siya sa sa Indonesia. Ngayon meron na naman siya pupuntahan na bansa, Guatemala kung di ako nagkakamali, and then meron na naman siya pupuntahan pa after, no. So congratulations, pasabog, di ba? So sana makabisita din siya sa Binibining Pilipinas. And then ayun nga, speaking of Binibining Pilipinas, last day na nila ngayong this coming Friday, yung final screening ng Binibining Pilipinas. I hope na maraming sumali. And then, balita ko, 25 candidates daw ang kukunin nila. Bakit naman konti? Dapat 60 kasi 60th anniversary. So, I wish na sana maraming magsisalihan at maraming mag-join. So, medyo mahirap lang kasi kumuha ng kandidata ngayon sa sobrang dami at open ng pageant. Tapos, dito nga sa sa Binibining Pilipinas, ang corona ay dalawa lang. Globe at saka International. Kung mananalo ka nga Miss International, sa susunod na taon ka palalaban. But naniniwala pa rin ako na marami pa rin willing talaga na maging Miss International ng ating bansa. At willing silang maghintay ng another year, diba? So, yun. So, good luck. Good luck sa mananalo at good luck sa mga magsisisalihan at good luck sa Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you are binibini, you're always a binibini. So, doon naman sa nagsasabi, Mama Sam, pabaksak na ba talaga ang Binibining Pilipinas? Hindi naman. Ang Binibining Pilipinas ay mananatiling Binibining Pilipinas. So, hindi ko naman nakikitang pabaksak na sila. Siguro, hindi na lang kasing ingay katulad ng Miss Universe Philippines or kung ano man pageant na iba pa. Actually, sa Pilipinas, ang pinakamaingay na pageant talaga, Miss Universe Philippines. And then, after nun, siguro follow by Binibining Pilipinas pa din. Kasi syempre iba kasi kapag tatak binibini ka, aminin mo man yan o hindi, di ba? So para sa akin, mananatili yung ningning ng Binibining Pilipinas. So siguro tahimik lang kasi ayun nga, konti lang yung corona tapos ang nga ilalaban. So kahit naman ako siguro si girl, gusto ko man sumali, syempre doon ako sa maraming corona na may opportunity akong mapadala sa ibang bansa. But
ang pagiging isang legend ng Binibining Pilipinas ay mananatili yang iconic sa ating bansa. Diba? So, yon. So, good luck and congratulations pa din sa Binibining Pilipinas. Once you're Binibini, you're always a Binibini. Diba, Christine Ann Perez? Gusto niya yan. So, yon. And then, of course, another beauty queen from international pageant. Umariba ng bonggang-bongga dito sa Thailand. Ito nga ay ang supranational queens. Yes, alam niyo, sa totoo lang, sobrang ganda talaga nito ni supranational. Ewan ko, si Andrea din ang pangalan nito, no? So, sobrang Diyosa talaga. Pag nakita mo yung pictures niya, sabi ko, my God, parang feeling ko si Ambrosio, si Althea Ambrosio, siya ang susunod na queen, di ba? Kasi, Diyos ko, ang ganda din ni Althea. Alam mo yun, yung parang kayang sabayan ang beauty na meron itong si Andrea. So, yun yung dapat talaga natin ipadala. And then, good luck kasi siya yung lalaban ng supranational. And then, parang feeling ko kaya niyang sumabay. Kasi may beauty talaga. And then, parang feeling ko siya na ang magiging next nating supranational queen. Diba? So, yun. So, ang ganda ng bagong reigning queen ng supranational. Nagagandahan ako sa kanya sobra. And then, eto Mama Sam, ang sumunod na chika. Mama Sam, kanino? Kaila Shannon Tampon, CJ Apiasa, at Herlin Budol ang gusto mong ipadala sa Miss Grand International na ilalaban nga daw sa Myanmar. To be honest, as long as possible, kung may pageant ang Miss Grand, di magpa-pageant sila, Miss Grand Philippines, di ba? So, kung hindi naman, kung mag-a-appoint sila, I choose parang feeling ko, lahat naman silang tatlo, di ba? Pwede. Kasi si CJ Apiasa, Rampadora, si Herlin Budol, ex-senadora, si Shannon Tampon, beauty, di ba? Pero alam niyo sa totoo lang, kung mag-a-appoint, mas gusto kong i-appoint nila si Michelle Arceo. Naniniwala kasi ako sa ipinakita ni Michelle Arceo dito sa Reina Hispano-Americana at nakita naman natin yung galawan niya doon, sobrang bongga. At parang feeling ko, I think kaya niya ang Miss Grand. Sa totoo lang, kaya niya kung gusto nating manalo. Pero sa tatlong pagpipilian na to, parang ang gusto kong ipadala nila sa Miss Grand, si Herlin Budol. So, isa siya sa mga parang dapat na ipadala. Pero kung hindi man si Herlin Budol, parang I choice na si Michelle Arceo. Kasi si Michelle Arceo kasi talagang pack na pack ang beauty. May beauty, may body, may brain, plus may talent. Diba? So yun. So parang feeling ko kayang-kaya niya ang Miss Grand Philippines. Diba? And then para sa sumunod na chika, Mama sa Miss Taguig, nangangamoy corona ba sa Miss Universe Philippines? Gusto ko yan. Actually, si Miss Taguig, iba yung ipinapakitang ganda, iba yung ipinapakitang performance level dito sa Miss Universe Philippines. Kung pag-uusapan natin, beauty queen ba? Yes, beauty queen. Beauty queen materials na talagang makikita mo sa kanya yung ganda ng isang babae, ang ganda ng smile, ang ganda ng mata, ang tangkad. So kahit ako parang kung iisipin ko na ganito siya kaganda and then plus talagang ititrain siya ng bonggang-bongga. So parang feeling ko ang lakas ng laban ng Pilipinas kung siyang ipapadala mo sa Miss Universe. Nako-convince ako sa kanya sa tuwing nakikita ko siya, yung mga smile niya, yung mga mata niya. So parang wala kang hahanapin, di ba? Pero syempre maraming kandidata na lumalaban. But sana mapatunayan niya yon. So kung siya yung ipapadala sa Miss Universe Philippines, kung siya ipapadala sa Miss Universe bilang Miss Universe Philippines, why not? May laban siya. And then, yes, isa siya sa mga nangangamoy corona dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And tingnan natin kung ano yung ipapakita niya. And then, follow by Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, caliber, nakikita mo na talagang consistent yung ipinapakita, yung laban, everything, talagang bigay na bigay. So, si Atisa Manalo, parang isa to sa mga masasabi mong yes, nangangamoy corona din ng Miss Universe Philippines. So, parang feeling ko pwede sila ni Taguig at saka maganda din yung may offer ni Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo kasi parang talagang aabangan mo because of her determination. And then parang ito yung
ito talaga yung parang masasabi mo, challenge kay Atisa na, sige nga, kaya mo ba ipanalo ang corona ng Miss Universe Philippines? At sa mga nakikita kong galawan niya, ginagawa niya yung best niya at nangangamoy corona talaga ang lola mo, di ba? And then, of course, kay Alexi Brooks. Si Alexi Brooks, marami din talagang ako masasabi ko kay Alexi, yes, nangangamoy corona din si Alexi, di ba? So, bakit naman hindi? Nakikita natin yung styling niya. So, unti-unti gusto ko yung mga nakikita kong eksena niya, yung mga styling niya, yung mga damitan niya. Ako kasi, sa isang kandidata, mas gusto ko yung ako yung nakaka-appreciate kaysa yung pinupush mo siya sa akin or pinopromote mo siya sa akin. May mga mata ako, guys. And then, I think, yung ipinapakitang galawan ni Alexi Brooks dito ngayon sa competition, talaga naman namamayagpag din. So gusto ko yung niya, yung pagiging strong and powerful niya. Yun talaga yung nakikita ko sa kanya. Pagbukas ng elevator, makikita mo empowered woman. And then maganda yung styling, maganda yung sinuot na damit. So hindi man ganun kabongga, pero nagiging bongga ang galawan niya doon. So, mas lalo siyang lumalabas yung pagiging powerful niya. So, ako para sa akin si Alexi, ginagawa niya yung best niya. And then, I think, nakikita to ng organization at tignan natin sa mga susunod na laban niya, di ba? So, I wish all the best, syempre, para kay Alexi, and then sa kay Atisa, at saka kay Taguig. So, silang tatlo, masasabi ko, yes, nangangamoy corona sila ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Do you agree, guys? So, kung agree ka, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.